uh, what are your plans? Kasi about sa nagiging problema natin, ang laki ng loss natin, especially because of traffic. Diba? Kumbaga, time yan eh. Nalilate ka sa opisina, lahat apektado dyan. So, what are the things that you have in mind if you'll be dealing with traffic? Yung mass transport, tinutukan na yan ni Pangulong Duterte. And to be fair to other administrations, tinutukan na. Ang problema nga, bumabalik ulit sa korupsyon. Bakit? MRT Line 7, for example, tinigil. Tama? Yes. Or meron tayong, kunyari, X-project na lang, kahit anong project yan. May foreign loan na. Diba, naintindihan nyo naman yun, yung concept ng foreign loan, alam na tatalino kayo pero yung viewers nyo gusto ko alam lahat to. May foreign loan. Pero to ensure the performance of that project, meron counterpart financing yan from our end. Tama? So, babudgetan ng ating Congress, halimbawa, parang tayo pare, foreigner ka, ako Pilipino, o gawin natin itong daan dito, pautang. Pero may tubo ka dito para hanggang mabayaran ka. Penging 100 million. Yes. Okay? Billion, 100 billion para makatotoo. 100 billion ha? Pero 5 billion, meron din kami. Meron din kami 5 billion lalagyan natin. To ensure na meron kaming stake in this. Okay. E pagdating ng next administration or kahit ng next budget season lang, kunin muna natin yung 5 billion. Saan natin lalagay? Akap. Yes. Para pogi tayo. Di ba? Eto ngayon, sasabihin nila, breach of contract. Meron tayong usapan, binawi ninyo. Okay? Nawawala ng, hindi natutuloy yung project. Tapos sasabihin nila, hindi, delayed lang naman kasi kinukuha pa yung right of way, ganyan. Eh, ba't nung panahon ni Duterte, ang bilis kumuha ng right of way? Yes. Because right of way is a matter of political will. Kung meron kang matikas na presidente, walang mga corrupt na appraiser, mga ganun, hindi. Kunin nyo yung daan na yan. Eh sir, kasi may matigas na ulo dun na lupa daw nila yun. Bayaran nyo kasi ng tama. Para ibigay sa atin. Para sa ikabubuti na ikararami. Ganon nung panahon ni Duterte. Eh ngayon, sir, may nakaharang dun eh. Ganun ba? O sige, delay muna natin yung project. May nakaharang pala eh. Anong klaseng leadership yun? Diba? Hindi po ako namumuna. Ang sa akin lang, ayaw nyo bang gumanda yung Pilipinas? Diba? So, to answer your question, nandiyan yung projects. Naka-drawing na nga eh. Alam na natin ang dadaanan ng subway, alam na natin, kung kinukuha natin yung counterpart financing, wala magtitiwala sa atin, wala magpapahiram sa atin. Tapos yung natatapos sana in 3 years, baka 10 years na, hindi pa natatapos. O, isa pang huling comment, ito, maraming mag-criticize sa akin, pero lampake. Galit na galit tayo sa China. Ako, lilinawin ko ha, I believe in an independent foreign policy ha. Independent, nasa constitution yan eh. Tsaka what reason would I have to side with a country? Wala. Ang loyalty ko sa Pilipinas, okay? Pero meron din akong temporary loyalty kung sino ang katrabaho natin. Pag nagtrabaho tayo sa US at may kontrata tayo, I will be loyal to that contract. Pag may trabaho with China, I will be loyal to that contract. Temporary. Ang permanent loyalty ko sa Pilipinas. Ngayon, sino ang pinakamabilis magtayo ng building? Eh kasi kung facts lang tayo, real talk lang, yung China nung COVID, walang 20 days, merong 20-story building na pinatayo. Tayo, in 20 days, sold out, tinayo natin. O again, hindi criticism yan dahil sa Duterte admin yun. Fan ako ni Duterte, alam niyo yun. Pero yung capacity kasi natin, wala pa doon. We did our best. And I commend our government. Especially the Duterte admin, alam niyo namang
idol natin yan. Pero, yung capacity nila, magpatayo ng ganung building. Yung subway na tinatayo natin ng mga 10 years, kaya nila ng months. Months. Kung magpakita ang Amerika ng ganyang kakayahan, dito tayo. Yeah. Kung Russia pa yan, kung sino man yan, Japan, Australia, di ba, may mga tripartite agreements tayo with them ngayon, go! Pero we need to stop being racist. That's my message to everyone. Stop being racist. Pro-Pilipino tayo. Should never be against a country just because of their race. Case-to-case basis tayo. Maganda ba ang alok ni A, o ni B, o ni C? Doon tayo. Yes. So, kunyari, China yan, US, Russia, kung sino man, nag-offer sa atin, kaya namin yan tapusin in 1 year. Kami 8 months. Kami 6. O magkano? Pinakamura. O dito kami sa 8. Hindi na sa 6. Kasi yung 8, matagal-tagal konti, pero mura. O dito kami. O yun. Diba dapat ganun? Iba sasabihin, huwag tayo dyan, singkit yan, madaya yan. Saan galing? Yung xenophobia na ganun, mali eh. Mali. And you disabuse your minds. I'm telling you, gawa lang yan ng mga PR machine yung magalit kayo sa lahi. Huwag kayo magalit sa lahi. Case to case tayo kung ano ikabubuti ng Pilipinas. That is my plan sa infrastructure, to study each proposal and to see if it is economically feasible para sa bayan natin. Thank you po. Thank you very much. Yeah. Ito napanood ko